Totoo ba na hindi pwedeng kumpiskahin ng LTO ang driver's license kapag may traffic violation? Yes po, totoo po yun. Sa bagong memo circular galing sa na pinababa ng ating Assistant Secretary, may mandato tayo na pwedeng hindi Kumpiskahin. And then yung ibang law enforcement agencies na nagpapatupad ng batas trapiko ay pinagbabawalan po. Pinikitan kita, no? Opo. Within 72 hours, pwede mo i-contest. Within 15 days, dapat matubos. Matubos. So if you don't appear, if you don't come to LTO within 15 days, Opo. automatic na malalaking portal mo for 30 days. Kahit na nila ng Opo. malalakas na at very bright na ilaw. But as long as it's white or yellow, pwede siya. Pwede. Hinuhuli lang natin yung nag-change ng color. Blue, No? Ginawa red, ng parang white. diskuhan yung, Diba yung- kalsada? Put your hands up. Welcome po sa ating bagong episode ng ating hashtag for a Better Governance Podcast. Impormasyong pangmabuting pamamahala at komunidad tungo sa sama-samang pag-unlad. Ako po si Engineer Dan, ang inyo pong muling makakasama sa ating programa. Ang good governance ay hindi lamang polisiya, hindi lamang compliance, hindi lamang report. Ito ay para sa tao, sa komunidad. Ayan, let us all welcome Ma'am Vicky Jo R. Tabanyag, Assistant Chief LTO Calamba District Office. Welcome po ma'am sa aming Good podcast. morning. Yan. Thank you, sir. And thank you. Yes, of course. Opo, masaya po kami na kayo po ay nandito para mapag-usapan kung ano po yung ating topic for today. Sige po. So, umpisahan na po natin, ma'am. Are you ready? Ready na po ba tayo? Sige. So, unang tanong, no, regarding po ito sa licensing. No, nahin na natin. Ito, madalas ay naririnig natin sa ating mga viewers. Minsan, nakikita natin sa mga social media. Pero, ito po yung isa nilang question, no? Tama po ba na pwede na mag-renew ng driver's license online? Yes po, sir. Tama po yun. Mhm. So, right now, we have this portal sa eGov natin. Yes. We can make use of that. Pwede sila dun sa part na, kasi when you open eGov, Opo. nag-appear yung mga different government agencies. Nandun din po si LTO and pwede na po doon, pwede yung portal na yun or yung app na yun magamit for renewal of licenses. Yes. Kaya lang may downside siya sa Opo. ngayon because eGov is not working well and meron silang mga glitches. Yes. But fortunately though, okay pa naman yung ating Sa LTO. Sa So, LTO. pag inopen po nila yung kanilang eGov na app, portal. pwede pa rin po silang Yes po. makakapag-register pa rin Yes po sila po, sir. doon. Pero by experience, meron na kami isa or dalawa na complaints na dumulog sa office and Na hindi daw po sila reporting makapag... na medyo mahirap siya. In a way, Mahirap po siyang i-navigate? Mahirap po? hindi siya Paano po, ma'am? mahirap i-navigate, kaya lang pag may glitch siya, hindi nare-refund yung money mo. Okay. So it's like 765 something, hindi nare-refund. Opo. Dalawa na sa ating citizens na Opo. dumulog sa office and then nag-complain regarding dito. Unfortunately though, we are not able to resolve it on a district level. With that, ma'am, ano po yung alternative na way para makapag-register sila online? I-open mo po talaga yung Portal. So, if you are a driver's license holder, you should have at least alam mo yung account Opo. number mo sa portal. So, yung portal natin, when you open it, ang meron doon, hihingin niya yung account number mo. So, dapat yung account number na gagamitin mo doon is yung kung saan nakalink naman yung iyong driver's license. Opo. Kasi there are times na yung mga nagre-renew nahihirapan because katulad natin sa dito sa Philippines, no, meron tayong isa, dalawa, tatlong cars, and then meron yes. tayong driver's license. Sometimes ang isang citizen, if he is not really aware, nagkakaiba-iba ang account numbers. So pag ang ginamit mong account number is not the account number that's linked to your driver's license, mamumroblema ka. Yeah. Kasi yung result ng
so we are talking about the renewal, no? Mm-mm. So pag nagre-renew ka ng driver's license, magti-take ka ng exam Opo. online with your portal. Doon sa Yes. portal mo mismo iti-take yon. Madali lang naman siya kasi Yes. if you are a driver and then Opo. you know the rules, madali lang siya. So sometimes things happen like ang ginamit ng isang taong account is hindi yung account na nakalink yung kanyang driver's license. Kasi halimbawa may bago siyang car. Yes. At the following year may bago siyang motor. The following year nag-acquire ulit siya Ng ibang another sasakyan. sasakyan. Ang mga dealers natin gumagawa ng account for that car. So under your name there could be several account numbers. And so if you are not aware kung saan nakalink yung iyong driver's license, pwede mong gamitin ang any of those accounts to take the exam sa portal mo online. Oo. And then, kaya lang pagdating natin dun sa, yun na nga, dadalhin mo na dun at ipoprocess, hindi mag-go through sa system because the Nahihirapan one na- you used is not the account that's linked to your Yes. driver's license. So, ang suggestion nyo po, isang account lang dapat ang gagamitin. Supposed to be, but we are not, ano bang tawag? Hindi natin pinagbabawalan kasi yung creation ng another of more account. than one account. Okay. Yun ang nagiging problema kasi yung mga dealers din naman natin, Opo. excuse me, are not aware. Or sometimes, pag bumili ka ng car, dapat itong sasakyan na to may sariling account. Ganun eh. So that there could be more than one account in a person's, under a person's name. Okay. So, ang importante lang nating tandaan if we like resort to using the Portal, yes. and we use this eGov app in renewal of Opo. our driver's licenses is that yung account number na gagamitin natin to take the online exam is the same account number that's linked to our driver's license. Yun. So, dapat i-save po nila yun. Yes No? po. Para hindi po makalimutan. Yes po. And then, pag hindi sila magkaroon ng problema kapag nagkaroon na ulit ng another renewal Yes. ng kanilang driver's Yes. license. Sometimes kasi naku-confuse sila kung ang akala nila same lang yun. Basta ako si Vicky Yes. and I have like accounts, parang okay lang Opo. na magkapalit-palit. But Mm-mm. it's okay as long as hindi ka pa nagre-renew. Pero pag nagre-renew ka and then you take the exam on another account, hindi natin ma-transfer yung Yun. result ng iyong exam Opo. to the account that's linked to your driver's Yan. license. So, Mm-mm. magti-take ka ulit. Nagtitake ulit. And So, it's gonna take you more time to yes. do that. Opo, no. So, ang dapat nating tandaan if we resort to online renewal of our driver's licenses is alam natin yung una, ang account number natin na nakalink sa ating driver's Yes. license. And then pangalawa, yung password natin. Yan, password. So, many of our citizens are not, or sometimes, forget Forget. no sa password. So what we can offer and what they can do is to go to LTO, any of the LTO offices and have their accounts reset its password. So, hindi siya, paano yun ma'am? Hindi siya pwedeng gawin online? Pwede din naman. Pwede rin Pero naman. kahit sila mismo hindi ko alam if it's with the system, no? Pero inire-reset nila, hindi pa rin nila na-open. Okay. So siguro it's something in the system. Mm. Kaya- So, masasuggest po natin na pumunta na lang sila sa mga branch po natin. I'm sorry to say, but yes, it's going to be a big Oo. help na may somebody else na mapagtanungan na nakakaalam. Nakakaalam. And then they will be guided step by step. So, mas maganda na wag nilang kalimutan yung kanilang Tama. account Ang and the kanyang password. account number and password. Yes. And oo. because this generation, no, not this, but our older generations, Opo. generations ahead of us are not Mm-mm. ready yet. No, sadly, yung ating mga medyo may edad na, hindi ready for this online thing. So, pagka nag-resort sila sa online renewal, nako, hindi pala alam yung password, hindi pala Yun. alam yung account Oo. number. At saka ano pa, madaming hindi alam. Lalo ngayon, ma'am, yung iba 10 years na 10 ang years na kanilang po ang ating license. driver's license. May iba 5. So parang sabihin nila na nawala ko na, hindi ko na alam Tama kung po. saan ko nilagay yung password. Tama po. So later ma'am, mayroon tayong question regarding naman po dun paano pag nawala yung password, hindi na ma-retrieve, ano po yung gagawin. Balik, ayun, nakapag-renew na sila. Yes. Kunyari na retrieve naman nila yung kanilang password and yung kanilang
account, nakapag-renew na sila. Ang tanong po ngayon ay totoo ba na hindi pwedeng kumpiskahin ng LTO ang driver's license kapag may traffic violation? Yes po, totoo po yun. Sa bagong memo circular galing sa na pinababa ng ating Assistant Secretary, Opo. meron na po tayong nagsasabi, may mandato tayo na pwedeng hindi kumpiskahin. Kumpiskahin. And then yung ibang law enforcement agencies na nagpapatupad ng batas trapiko ay pinagbabawalan din po na kumpiskahin yung mga Opo. driver's licenses ng ating mga motorista. So bali ma'am, kung ganun, hindi pala siya pwedeng kumpiskahin ng LTO. Sino po yung authorized na mag-confiscate po ng mga driver's license natin? Okay, thank you for the question, clarification. Because it's LTO, it's only LTO who is the agency that's issuing the driver's license. It should be only LTO who is also authorized to confiscate. Now, with that memo na binaba recently, Opo. hindi na natin kino-confiscate yung mga driver's licenses. Okay. Even LTO don't confiscate licenses sa mga motorista na natitikitan Apo. natin, na-apprehend natin sa mga daan. Ayun. So, ibig sabihin, only the LTO can confiscate Yes yung po. kanilang pong driver's license. po. Pero since meron po tayong lumabas na bagong memo circular, tama po ba? Bagong memo circular, hindi na siya i-confiscate ng LTO. Pero ano na po yung magiging process nun, ma'am? So, pag ang nahuli? I'm sorry. Mm-mm. So, pag nahuli, pag na-apprehend ang isang motorista, ini-issuehan siya ng ticket. Ticket. Yung POP natin na pink slip. Okay. Ini-issuehan siya, sinusulat ang kanyang name, Opo. date of birth, Yes, address, and so on and so forth. And then, yun na po ang ginagawa po ng LTO on our part because we no longer confiscate the licenses. Ina-alarm po siya, sir. Ina-alarm po natin siya sa system. Opo. And so that para may hold din si LTO, may record si LTO kasi Correct. kung yung mga TOP lang minsan nawawala natin. Opo. And then sa dami ng ating mga records sa offices, it gets bungled with other Yes. documents. So ang ginagawa namin right after nako-confiscate, right after na-issuehan ng Opo. TOP, ay ini-encode namin sa system and then ina-alarm namin yung lisensya or yung sasakyan. There could be two different things. Opo. na. Pwedeng ang sasakyan ang i-alarm, Or pwedeng yung ang may tao. tao. Kasi sometimes si tao sasabihin niya, this is not my vehicle, Yes, I'm driving. oo. So that ang i-alarm natin is yung sasakyan. Ayun. Pero kung sa kanila naman po yung mismo sasakyan, kahit na yung tao na po mismo yung kanilang i-alarm, Sila po? Opo. Ayun. So, yun po malinaw sa ating mga viewers, hindi na po nagko-confiscate ang ating LTO based po sa kanilang memorandum. So, wala na pong confiscation ng driver's license, but the LTO pa rin naman po ang may authority para po kayo po ay mabigyan ng ticket. Yes po. Sige. So, yun po ma'am, kanina nababanggit nyo na yung process, pero siguro ulitin lang po natin sa part doon ma'am na paano na po ngayon yung proseso ng kapag nahuli ka, bilang isang motorista. Yes po. Pag nahuli ka, sir, ini-issuehan ka ng pink slip. Pink slip. Kasi may parang resibo yan, no? Apo. White sa amin, pink sa inyo, may isa pang kopya. And ang sa ating motorista, ini-issue namin ay pink. Apo. So, pagkatapos niyan, dapat ay tubusin po niya doon sa pinakamalapit na LTO kung saan po siya nahuli. And then, pagdating doon, may 72 hours. 72 Ang isang hours. motorista, binibigyan natin ng 72 hours to appeal. Na, ay i-aapilan niya yung huli. Opo. Okay, after 72 hours, it's deemed accepted already. So, pag hindi ka pumunta at i-contest yung iyong huli, after 72 hours, ibig sabihin nun, tinanggap mo na. Okay. Okay. When you appear to the LTO to pay for your penalty, after 72 hours, hindi ka na pwedeng mag-contest. Oh. So, babayaran mo na kung ano man yung nakalagay doon sa pink slip. But there are times na halimbawa yung natikita namin ng unregistered because walang mapapakitang OR and papel. CR. Opo. Pero naiwan pala. Naiwan sa bahay. Sometimes people are not able to use the portal. So hindi nila napapakita or wala silang mga e-copies ng kanilang mga OR, CR.
hindi nila na ipapakita right away. But when they come to our office and say, pinakita nila na registered naman, nada-downgrade lang po. Hindi nawawala. Okay. So ikaw, if nahuli ka Opo. halimbawa ng unregistered, driving unregistered Yes. vehicle, and it's masakit kasi it goes always with another penalty ng reckless driving. Yes. So it's not just unregistered, may patong pa na Patong reckless na. driving. So people will say na, bakit nung hinuli ako, ang nilagay mo lang naman dyan ay unregistered. Unregistered. Oo. But when you come to LTO, makikita, bakit meron kasamang reckless driving? Because it's always that. It's always Magkasama talaga sila, like that. ma'am. Opo. May tandem talaga siyang Yes, reckless oo, driving. correct. So when they come to LTO, makikita nila na hindi lang yun ang babayaran nilang penalty for unregistration, but also with reckless driving. Yun. So, pero ma'am, mapapababa nila yung kanilang Mapapababa ang kanilang penalty ang kanilang mismo sir, yung kanyang kapag meron at least 72 hours na not necessarily kasi yung contest mo hindi siya it doesn't automatically Yes. disregard the previous Yes, violation. Ang ginagawa lang noon, halimbawa, nahuli kita na unregistered. Yes. Kasi wala kang maipakita. Walang So, papel. to me, as the law enforcement officer, ang iticket ko sa'yo unregistered. Wala kang makapakita kahit Apo. ORCR. But when you come to our office and you bring your OR and updated, you bring your CR and your updated OR at makita ko naman na na-register ka pala kahapon. Halimbawa, na-register the other day, Yes. registered ka na, nahuli ka kahapon, bababa ang iyong Yun. violation. Bababa ang violation, ang instead of unregistered, ang ititiket na lang or ang ilalagay sa violation mo is failure to carry, Yun. CR and OR. Malaki din po yun. Nasa 5,000 din. Sa So, hindi 5,000 biro, din, ayun, hindi ba? Pero, kesa naman 12,000 or 13. Yung 12,000 saan yun, ma'am? Sa unregistered. Unregistered. So, Yun. really, we are strongly campaigning, no? Yes. Dun sa mga manunood natin na irehistro ang sasakyan natin kasi yung registration is just magkano? Opo. 250, Yan, 450, magkano lang compared to ida-drive mo and you'll take the risk of driving a vehicle na hindi Ano yan, updated ma'am? yung registration. Magkaiba yan sa motor at saka sa four-wheel. The same vehicle. po. Okay. Yun. Tricycle, trike, jeep, basta unregistered po, 13, 12,000 12 to po. 13,000. Yes po. Kasi Grabe, meron pa no? po tayong reckless Ang bigat, driving. parang- Yes po, mabigat. Para sahod na yan ng isang ano po yun, Totoo po empleyado yun. ma'am yun. Yes po, totoo po yun. Kaya yun ang aming, we are pushing and Yun. we are strongly campaigning for Magparehistro, no? updated registration Yes, of oo. vehicles. So ngayon naman, meron tayong April, May, June. Pinagbigyan natin because of our, yung biglang tumaas yung, biglang nagkaroon ng, ano bang tawag? Taas ng presyo ng gasolina, Apo. Because of the inflation, pinagbibigyan natin ng ating motorista na halimbawa June ng April, bigyan natin ng hanggang June. Kahit malate sila, or yung Same late, pa rin. same pa rin yung kanilang babayaran. So, ibig sabihin, ma'am, tumataas pa rin siya habang tumatagal na hindi nababayaran. Halimbawa, nahuli kita ng unregistered. Yes. You say, for years time, hindi mo tinubos. Yes, oo. Babalik ka after 5 years. Walang penalty yun, sir. Pero meron tayong mga tinatawag na demerit system. Yes, Meron opo. tayong mga demerit points. And so, pag mataas na masyado yung points, hindi lang pagtubos o pagbayad ang ating gagawin when we go to LTO offices, meron pa din po tayong kailangan gawing seminar. And we have to attend to that seminar kasi kahit nakapagbayad na tayo, hindi siya automatically na-lift ang alarm unless maipakita tayong certificate na nag-attend tayo dun sa seminar. Yun. Opo. So, yun yung process natin ngayon na if like they cannot go to LTO within the prescribed period kasi meron kang tinikitan kita, no? opo. Within 72 hours, pwede mong i-contest. Within 15 days, dapat matubos mo. Matubos na. Ganon. So if you don't appear, if you don't come to LTO within 15 days, Opo. automatic na malalak yung portal mo for 30 days.
So Oh. after that, yes. Kaya po yung mga citizens natin, mga may mga violation and then nakalimutan din nila, most of them will say na, di na po namin ma-open. Ma-open. Oo. Mga ganun po. So hindi sila Because aware na meron palang nalalak siya. nalalak na pala, Opo. hindi na po pala siya mabubuksan Opo. after 30 days. In Ayun. 30 days nalalak siya. Yun. In 30 days nalalak po yung inyong portal. So, yan, sa ating mga viewers, no, sana po ay nakuha natin or napapakinggan natin si Ma'am kung ano po yung proseso. Medyo mabigat, medyo malaking problema kapag po tayo ay nahuli, pero kailangan po natin talagang gawin kung ano po yung nasa batas. Yes po. And ang mahalaga po niya, mas maganda, magparehistro. Parehistro po. Okay, parehistro po natin. Binibigyan din po natin yung ating mga kababayan to register ahead. Mm-mm. So, yung ahead natin is 2 years before your expiry supposed to be. Like, if your plate number ends in 5, Opo. you're expected to come back to LTO every May. Yes. So, pwede ka na, like, March pa lang, pwede na po kayong magpa-renew para hindi kayo nalilate. At hindi nyo... Parang 2 months ahead Yes ka, po. Ma'am, no? So, kung May ang 5 ang ending ng plate Yes. number mo, you have to keep in mind na dapat by March, makapagparehistro April, ka na. nakakapagparehistro ka na. Kasi yung May mo, pwede na, wala namang problema doon. Kaya lang, too late na siya sometimes. Opo. Tapos meron, if it's 4 wheels, meron pa tayong weekly na dapat first week, second week, third Yes. week. And then, may penalty din pag nalilate. Nalilate, yes, Opo. correct po yun. So, para hindi, iwas hassle. Ayun, iwas hassle. So, yun ma'am, kung meron po tayong, kung pwede po tayo magbayad in advance Yes po. ng at least 2 2 months. months. Pwede na pong Meron din kasi ako nakikita ma'am na nagre-register ng advance din ng years. Pwede ba yun? Mga ilang years yun ma'am? Hindi tayo nag-a-advance Mm. registration because it's supposed to be annual. Annual, Pero yes. yung mga new vehicles natin, Opo. pag inire- Yan. Mga new Yes po. vehicles nakikita natin, 3 years advance. Yes po, sir. Hanggang 3 taon na silang registered. Yun pong mga bago. Pagka Ah. nire-register natin sa ating new registrations unit, may Yes. mga 3 years sila na Mm-mm. binibigay. After the 3 years, tsaka ka lang magre-renew. Opo. Nakalagay din po yung kung kailan ka babalik for renewal sa mga OR natin. Official receipts ng yung kasama sa Certificate of Registrations ng sasakyan. So doon lang po siya inaalaw sa mga bago lang po ng mga sasakyan. Yes po. But for the yung mga old po natin, hindi naman yung mga medyo may kalumaan natin yung mga sasakyan, kailangan annually. Opo. Nakakapagpa-renew po tayo. Sige, ma'am. Ayun, ma'am. So, tapos na po tayo doon sa part ng licensing. Yes po, sir. So, we will go naman po doon sa ating Land Transportation Management System or Yes the LTMS. Yes po. Ang question po doon, ma'am, is paano o saan po ba maaaring i-check ng ating mga kababayan kung sila ay may huli na pala o violation at magkano ang mga fines? Okay. Sir, balikan natin yung sinabi ko kanina, ang isang citizen or isang kababayan natin, ang isang tao na may account sa LTO Opo. should know his portal account number Yes. and password. Yes. So, dun lang po niya check sa kanyang portal at siya lang po ang may access nun para makita niya. Of course, LTO has. But apart from LTO and him, siya lang po ang makaka-access, makaka-open sa kanyang account at check niya po kung meron siyang huli at meron din pong nilalagay kung magkano. Saan tutubusin. Ayun. Sa So, portal. kompleto na po yun sa portal na yung mga details Apo. kung paano mo siya tutubusin at Yes, kung sir. magkano Kung saan at tutubusin. kung saan tutubusin. At kung magkano po. Opo. At ang nature ng violation na pinataw sa kanya. Ayun. Yung nature din po ng violation. Opo. So, nandun na po lahat ng details, no? So, maganda kung hindi nyo po talaga makakalimutan yung inyong mga details, no? Yes. Pagdating sa password, pagdating sa inyong Account number. account number. Account number and password. Ayan. So, ito ma'am, isa pang question. Halimbawa po, na traffic ako, tapos electronic driver's license lang ang maipapakita ko. Valid po ba ito during the Yes po. apprehensions? Oh. Valid po. Valid po siya. Hindi lang siya valid gamitin sa ibang transactions outside of LTO. Traffic violations. Yes. Yung madalas naiwan sa bahay, madalas nasa bag, nagpalit ng bag or whatever, pwede nating buksan ang ating portal and then Yun. ipakita natin sa apprehending officer yung ating digitized copy of our driver's licenses. O kasi minsan ma'am, nakakalimutan ko yung driver's license ko eh. Lalo pag nagpapalit ako ng bag.
So, pwede na pala siya. Cellphone, hindi ko makalimutan, pero yung driver's license na Pero doon lang, sir, sa portal. Opo, doon lang mismo. Bubuksan lang. Yung mga screenshot ay hindi. Yun, no, malinaw po. Yung mga screenshots po, hindi pwede. Doon, bubuksan mo yung portal. Papakita po natin doon sa ating officer. Officers. Oo, no? Yun. So, malinaw po yun, ha? Huwag po nating gagamitin yung ating mga cellphone to picturean yung ating mga Kung may mga pagkakataon, driver's hindi license. naman masyadong mahigpit kung mapapakiusapan or convince naman si officer na ikaw ngayon. Yun, oo, ma'am. Opo. Kasi baka in-edit. Yes lang po, yun. madami po. Sir. Mukha mo, iba, Sam Milby o kaya Piolo Pascual na siyempre di maniniwala si Madami pong lumalabas ng mga fake driver's license. talaga? Yes po. So mas maganda po talaga no maintindihan sana natin yung ating mga apprehending officer na yun po kanilang hinahanap. Kung wala po kayong physical na driver's license ay hanapin po nila yan pero through portal. Yes po. Ayan po, hindi po pwede screenshot or Okay po. pinicturean lang po sa inyong mga cellphone. Okay, sige ma'am. Ito ma'am, another question po no, nakalimutan ko po ang LTMS account at password ko. How can I retrieve Yes, my account? Anyone po na gustong magpatulong na ma-retrieve ang kanilang account number with password, ini-invite po namin sa kahit sinasuggest ko po na pumunta at dumulog sa kahit saang opisina ng LTO at ito po ay libre once again. Yun. Opo, madami po tayong mga fixers na nasa labas ng mga LTO establishments at wag po nating paniwalaan na Yun. pagpapareset ng password ay may bayad. Ito po ay libre, ino-offer ni LTO. So, if you come to LTO offices, wala pong bayad. Walang bayad. Set ng password. Again, kung meron mang mga nag-o-offer sa labas ng mga LTO establishments that would come to you and will say na May bayad. magtutulong magre-reset ng passwords I-assist. nyo and mag-a-assist whatever Mm. and then kukolektahan kayo ng fees, pwede nyo po itong i-report sa LTO. Pwede na rin siyang i-report ma'am kapag inofferan ka kunyari na sinabi na nga ni LTO napanood ko dun sa podcast na walang bayad Walang tapos kinukulit mo pa ako na magkababayad ako. Walang bayad Pwede po. ko siya i-report ma'am sa inyo agad. Pwede po. Kasi ito po talaga walang bayad. We heard stories na itong mga taong pumupunta, dumudulog sa opisina, kinokolektahan sila 200, 300 Oh. for reset password. But this, again, i-reiterate ko, ito ay libre at ino-offer ginagawa ni LTO, walang bayad. Ayun po. Pero ma'am online, pwede pa rin po ba siyang gawin? Pwedeng online kung nakalink ito sa isang valid email address ng isang tao. Yun, so mariretrieve po Yes niya. po. Yun, online. Kung para doon lang kayo sa bahay, online na lang, mabilis. Hindi pa kayo maaabala pag pupunta kayo ng LTO branches. Opo. Pagka po talaga i-reset nila and still hindi sila makaget through, Opo. they can come to our office Yun. po. So, libre lang po siya, guys. Sige ma'am. Ayun. So, dun po yung sa part ng LTMS. Yes, sir. No, so, dun na po tayo sa modification, registration, and yung plate. Yes, sir. So, ang question po dun ma'am, planning to modify my unit. Ayun, sa modification na Yes, po tayo. Papalitan ko po ng carbon fiber hood. Ang registered color ko po, ang registered color po ng vehicle ay pearl white. Ang carbon fiber po ay itim. Opo. Ayan. May huli po ba ako? Usually naman, hindi hinuhuli. Pero pinapara ng ating mga law enforcement officers. Opo. Tinitignan yung papel. Mm. Supposed to be 70% of the color of your car, yun ang magre-reflect sa iyong OR, Oh, yes. NCR. So, pagka halimbawa, red Yeah. Opo. Opo. ang iyong car, Mm. eh mayroon naman siyang carbon fiber na item. Sa hood lang naman. Pero sa papel mo, red pa rin siya. Kasi dapat 70%. Opo. 70%. At least 70%. Yes po, at least 70% ang dominant color, yun ang nasa Opo. papel dapat. So, inaalaw naman po yung maliit lang. Opo. Palitan lang natin ng konti doon sa mga side yung color. Basta Yes ang dominant color niya. Yes po. Kung ano po yung nakaregister doon po sa iyong Yun po OR. dapat. Ngayon, medyo abala lang kasi ang madalas nang huhuli niyan, ang HPG natin, no? Yung mga opo. tropa natin sa HPG Opo. kasi sometimes may hinahabol sila. Makita nila, oy, black. Kasi black yung, black yung carbon fiber na makita nila agad. So,
pagtalikod pala, orange. Kasi yung Ayun, side and sa oo. likod, orange. So, madalas silang naaabala. Ayun. Naaabala. So, para iwas abala, pwede mo din i-declare na nag-change color Nag-change ka color ng ka. iyong sasakyan Mm-mm. na meron kang black Ayun. carbon fiber. Ganon. Yan. So, Ilalagay sa OR. opo. So, ang question pa kasi dito ang isa, kailangan pa po bang ipamodify ang kulay sa rehistro? Pwede. Kahit hood lang po ang palit. It's always a choice Mm-mm. for a vehicle owner, but hindi naman siya necessary. Hindi siya necessary. Yes po. Ayan. So, yun po, no? Yes, sir. Napakalinaw naman po nung pagkakabanggit ni ma'am. At least 70% ng nakalagay po sa inyong OR. I think sa CR nakalagay din po Yes yung color, ma'am. No? Sa ngayon kasi sir, meron tayong mga bagong itsura ng CR. Kung ang dati natin is yung maliliit na yellow, Opo. ngayon po ay isang malaking size na po talaga ng A4. Yung Ganoon na siya CR, kalaki ganun na po ngayon. kalaki at may Oo. color na Doon, din. ma'am, indicated pa yung color. Yes po. Ayun, indicated pa rin yung color natin. Yes po. Ayun, so 70% po yung at least declared or nakalagay po doon sa inyong nakarehistro po doon sa ORCR nyo. And pwede po kayong maglagay ng konti na mga ibang kulay, no? At least Provided na 70%. provided na 70% pa rin Nare-retain. nare-retain po doon yun sa inyong sasakyan. Yes po. Alright, so isa pa pong question, ma'am. Where can I check the availability of my replacement plate number? Green to white plate. You can always come to LTO Mm-mm. kasi po may records naman si LTO always kung halimbawa nandun na yung plates. Meron din kami in last year na launch namin yung distribution ng mga plates natin na hindi naubos. Opo. So inubos namin yun, tinry namin, but some of it pagpunta sa mga addresses nila hindi na sila nandun. So, dineliver po ng Yes LTO po. yun? Yes po, dineliver po ng LTO talagang nag-extra. Opo. Ah, Para po ma-release na lahat yes yung po, mga plate para number. ma-decongest namin yung mga Mm-mm. backlogs na hindi na-release. Opo. But now that if wala pa, matagal na, feeling mo matagal na Mm-mm. nag-request and hindi pa dumadating, you can always check it with your nearest LTO office. Nice. Yung ganun. Meron din po tayong nun sir, in the last quarter of last year or second quarter to last quarter, merong website Opo. na parang allocated lang talaga para sa plate Mm. checking lang. Pero right now, it's not working anymore. Bakit So, kaya? Opo. Hindi na na-sustain. Sayang naman. Yun sana, nung kasagsagan nun, na-check mo kung saan, halimbawa ako, ilalagay ko yung name, ilalagay ko yung plate number, and so on and so forth. And then, ma-check ko kung saan ko dapat siya kukunin. Oh. But right now, it's no longer working. So, ang advice namin, pumunta na sila, lang po sumulong po sa kayo LTO branch. LTO, pinakamalapit na LTO. Pinakamalapit na branch. LTO. Opo. Pero pwede kaya siyang ma'am, ipasok na lang doon sa ating LTMS. Wala tayong ganun. Wala So, yung ganung ang feature. ginawa natin, wala tayong ganung feature. Ang ginawa natin, para lang matubos or para lang Opo. No? kunin ni may-ari. Ah. Yung mga plaka, ang ginawa natin in the past is may mga offices or may mga district offices Opo. na ina-alarm nila. Yung may-ari. Paano, ma'am? Ang Ina-alarm nila yung sasakyan. Ah. So that when you come to register your vehicle, hindi mo marehistro pagka hindi mo ayusin yung alarm. Halimbawa, ang original registration is Tarlac, Pampanga. So sasabihin dun sa alarm na meron ka sir alarm, naka-alarma yung sasakyan, meron kang issue doon sa Tarlac. So you go to Tarlac and say, sasabihin ng Tarlac, sir, inalarm po namin kasi yung plaka nyo, hindi nyo pinig up for so long a time na ganon. It's also one way of LTO trying to decongest and effective naman po yun. effective naman. Kaya lang, may mga tao talagang mahirap mahirap paintindi na kailangan Opo. nilang pick upin yung plaka. Opo. So, ang nagre-resort sila into application of duplicate plates. Kasi Opo. kaya lang, ma-remedy mo yung duplicate plate sa sasakyan mo lang, but the alarm is still there. Nandiyan pa Unless rin. you go really Talaga. to kung saan na office nag-exist yung plaka and then you Opo. pick it up. Hindi mawawala ang alarm. Sa ngayon, ma'am, marami pa po ba tayong mga naiwan na mga Backlogs. plate number dito sa ating office?
we tried to release everything last year kasi may deadline kami na hinabol. But yun nga ang aming constraints when it's been too long, no? Sa address na yun, ang iba nagre-rent lang. Yes, And then wala na. when our delivery personnel will go there and check, magdi-deliver sana ng plaka, wala na sila doon. So, bumabalik sa amin. And hindi nila siya pwedeng ibigay kahit kanino. Kailangan na makareceive yung pong mismong may-ari ng sasakyan. Kasi may mga pagkakataon din po kami na iniwan namin doon sa address, hindi sa may-ari, and then si may-ari pupunta sa amin and will say na hindi wala siyang namin na-receive. nakuha yun. So, babalik na naman yung personnel namin to retrieve. It's a very... Waste of time pa yes po. po. Resources. Waste of resources po. Ayan. Sige ma'am, so we're done. Pagdating po doon sa modification, registration, and plate. So pupunta naman po tayo sa ating road safety. So Okay po. I am very concerned and annoyed sa mga sasakyan na napakalakas ng ilaw. Yes po. Parang kukunin na ako ni Lord Yes. kapag nakasalubong o bumuntot sa akin. So yung iba po ay modified na headlights, may mga auxiliary pa. Ano po ba ang mga patakaran sa pagpapalit at pagdagdag ng ilaw sa mga sasakyan? Yes sir, meron tayong sa auxiliary lights kasi siya hindi kasama nung binili. Yung Yes po. sasakyan. So sa auxiliary lights, we have a mandate na dapat 6 LED bulbs lang siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang siya. That's And the then, maximum ma'am, yung Opo, 6 na opo. LED. Tapos pointed siya rightwards with 20 centimeter range. So yung mga masyadong maliwanag. So pag 21 hindi na pwede ma'am, no? Mahuli na siya. Oo, so 20 may lang. mga, yun nga, medyo gray siya dito sa kasi we don't have in our books yung mandato talaga kung ano lang ang lumens na kailangan para dun sa brightness ng ating mga Sasakyan. ilaw. Oo. Pero kung ito ay hindi mo pinalitan, talagang yun lang, hindi siya nakakadistorbo. Pero yung iba naman kasi minsan madilim. Sobrang lakas na po. Kaya ng pinapalitan ilaw. nila ng Opo. malalakas na at very bright na ilaw. But as long as it's white or yellow, pwede siya. Pwede. Hinuhuli lang natin yung nag-change ng color. Blue, No? Ginawa red, ng parang white. diskuhan yung, Di ba yung- kalsada? most of it, yung ating mga sports car at ang mga dala ay mga bagong tubo. Kaya Sports gusto car. nila makulay. Hindi ko naman din hinilalahat, no, but there are vehicles na kahit hindi sports car siguro, pero Opo. nilalagyan nila ng lights na Parang color. change ng color mo. Yes, Ano po. ba tawag doon? RBG ba yung tawag doon? Parang sa keyboard ng Opo. laptop. nagko-color siya, Opo, nag-change siya ng change. color kung ano. So hindi siya Yun ang allowed. hinuhuli natin. Mm. Kasi ang dapat po talaga ay katulad niyan, light, Dilaw and white, and white lang. light yellow lang. Light yellow. Opo. Ayun. So, yun po. Marami kasi mga pagkakataon, ma'am, na nakakasalubong natin yung mga Yes. natin, masyadong maliwanag Blinding po yung talaga. kanya Opo, and masakit liwanag. talaga sa mata. Ayun. So, ayun po, no? 20 meters, tapos 6 20 centimeters. 20 centimeters pala, tapos 6 6 bulb lights. bulb lights. 6 LED bulbs. Ayun, no? 20 centimeters lang pala yung haba nung Yung kanyang 20 auxiliary lights. 20 meters naman yung inano ko kanina. 20 centimeters lang Yes po po. pala. And then Auxiliary pointed bulb. siya rightwards, Yan, opo, rightwards. 20 centimeter range. 20 centimeter range. Okay. Sige po. So another question po pagdating po sa ating road safety. Ano po ba ang car safety equipment na dapat makikita sa trunk or compartment ng mga motorista natin? Okay, sir. Yung ating mga law enforcement officers would always look for the early warning device. Yes. And then the tools. So, madaming dumudulog sa office. Bago itong ating JAW, yung sinasabi kong Joint Administrative Order. Kung ano lang siya, mura lang siya, nasa 50 yata, something. Opo. Ngayon po, sir, nasa 5,000 na. Wow. So, Mahal na. talagang kailangan natin, kung tayo ay responsible na motorista, dapat meron tayong early warning device sa ating sasakyan, and then we have to have the set of tools na kailangan natin. Ayun. Without it,
natitikitan po ng violation ang ating mga motor. And magkano ma'am ang ticket na? 5,000. 5,000 na sa Opo. bagong Yes po. sa bagong memo. Yes po, No? sir. So laki na no. Opo. Dating Nasa 50 lang. 50 pesos. Yes po. Tapos ngayon 5,000 na po yun. Yes. So hindi na po basta-basta. Kailangan po natin na meron po tayong Early warning devices and And mga tools. tools Yes. sa ating mga sasakyan. Yan po ang Actually, chinecheck mga sa bago mga- ma'am naman, 'di ba? Pag bumibili naman po sila, meron ng mga Meron pong kasama, kaya lang yung mga early warning devices natin ay madaling matupi, Yan. madaling ma-dismantle, so minsan naiiwan kung saan, Opo. yun. Mas madaling But so kailangan mong we have to bumili. keep in mind. Opo, may Oo. nabibili naman po siya Yes. ng mga kung magkano. Wala naman pong specs yun, Wala ma'am, no? Oo, so Pero basta kung gusto mo, syempre, nasiraan ka sa daan, ayun dapat at mga ano dapat talaga malalaki magaganda yung mga Opo. tools. Opo. Yung early warning device natin, nakikita sa malayo pa. Hindi yung maliit na maliit lang. Ayun. Opo. Dapat nakikita kahit siguro 500 meters away, visible siya sa Ayan, tao. so yun po no, vehicle tools po yung pinag-uusapan namin dito. Hindi po ba kapag binuksan po yung sakyan, lagari po yung makita. By the way, Karpintero yan. Opo. Karpintero pala ko, construction po pala yung ano. Tools po para sa sasakyan. Sasakyan, ayan. At itong sinasabi po natin na early warning device, kung makikita nyo, yun po yung triangle. Ayun, na, po. Parang ilaw din ang kulay. Oo. Orange, sometimes yellow, so bright. Reflectorized. Ayan, Na pag, reflectorized. kahit sa malayo ay nakikita po ng mga Opo. papalapit na vehicles. Kung ito po ay nilalagay mo sa daan, like nasiraan ka, gigilid ka, Opo. kailangan ka maglagay ng Meron talaga. early warning Early device para hindi ka Nasiraan. bangga. Nasiraan ka na nga po, no? Tapos Opo, nabangga. mabangga ka pa. Nadisgrasya po, kaya nahuli ka pa kasi Opo. wala kang Opo. dalang ano. At Early manonotice ka warning po ng device. mga common Kapwa vehicles. motorista. Opo, manonotice ka through the early warning device, yung triangle Yes, na yes. reflectorized yun. Ayun, ma'am. So, doon na po natapos yung sa may road safety. Pero meron po tayong mga additional questions Yes, sir. po doon sa ating mga viewers, no? So, meron lang po ako ditong mga ilan. So, Yes, add na po natin, ma'am, ha? Para po sa mga mapapaso ang rehistro ng April at May o sa mga susunod na buwan, meron po ba tayong extension period for motor vehicle registration? Yes sir, meron tayong pinababa ng galing sa central office ng LTO natin na yung mga plate ending in 4, 5, and 6 ay binibigyan sila ng 3 months extension. Oh. So that's from if you're like 4, Mm-mm. if your plate ends with 4, pwede ka pong magrehistro ng April, May, and June na walang penalty. Walang penalty. Yes, So yun lang po para sa mga may plate number ending 4, 5 and 6. Yes po sir. Okay. So yun po, malinaw po yun mga viewers po natin, ha. Yun lang pong mga may plate number ending 4, 5 and 6 3 lang po. months. Yung Okay. may extension ng 3 months. Yes po sir. Pero yung, let's say January, wala po yung extended coverage. So hindi po siya covered. Alright, so next po natin na question, paano po mag-report ng mga fixer or scammer sa LTO? Okay, so in the past months, lalo na yung papunta na ng December, madaming nagte-text ng LTO. Sometimes ako na-text na, ano bang na-text sa akin? Ng LTO. Pero hindi po siya ginagawa ng LTO. Hindi ko alam kung paano ginagawa ng mga scammers na may link silang nilalagay na babayaran daw yung aking huli ng 1,000. Ah. Diba? Hindi ko alam kung one of you, but a lot have been reporting to, receiving these text messages saying na may huli ka sa LTO, etong 1,000, and then may link. Yun ay coming from the official. But not that, LTO doesn't do that. So si LTO, nino-notify niya ang isang citizen na meron kang violation through your portal, Yun. through your email addresses, official email address. Marami pong marami pong naluloko or maraming naluloko po doon sa ganung mga scheme ng Yes, po. mga scammers kasi akala nila legit siya. Kasi mismong sa LTO po. LTO talaga ang nag-a-appear pag Oo, nag-text LTO sa'yo. yung nag-a-appear, But LTO doesn't do that. Ayun, so so- again, I would like to reiterate na yung LTO nagno-notify siya sa isang
tao, pag Opo. may huli o kaya due na ang Mm. license for renewal, doon sa official email address na nakaregister, Ayan. nung nag-create ka ng account, Mm-mm. and then doon din mismo sa portal kung saan yung account number nakalink. Ayan. So, Sa name mo. kapag meron pong mga nag-text sa inyo at merong link, no, huwag niyo po yung kiklik kasi Opo, yun po, dahil hindi po yan. galing sa LTO. Hindi po yan galing sa LTO. Yes po. Alright, sige po. So, next po natin, ma'am, meron po akong student's license way back 2020. Meron na rin pong TDC at PDC. Kailangan ko po bang i-renew or i-reapply yung student permit ko to apply for non-pro driver's license? Okay, so it's two things. Ang student permit natin ay may expiry, pero ang ating theoretical driving course and ang ating practical driving course, TDC and PDC, ay wala pong expiry. Oo. Ang ma-expire lang po ay ang ating student permits. Yan. So ang expiration niya is 1 year. 1 year. Yes po. So pwede mo po yung i-renew o Mm. kaya kukuha ka ng bago. Yes. Kasi you will have to start from Again, no? zero. You Zero have to ulit, start oo. from day one. Mm-mm. Pagka ito ay na-expire na hindi mo na-convert sa non-pro. Yes. So, however, yun nga yung sinasabi ko na ang ating TDC at ating PDC ay Walang expiration. walang expiration. Ayan. So, kung gusto po nilang i-convert into non-pro, mga ilang days or buwan, ma'am, ang kanilang hintayin? So, from student permit, you can count 31 days. 31 days. And you can come back to LTO to have it converted to Non-pro. non-pro driver's license. Ayan. So, yun po, 31 days lang po yung hintayin nyo. Huwag nyo na po hintayin na ma-expire po yung inyong mga student license. Tama po. And ma'am, tama no, hindi siya pwedeng gamitin as valid ID. Ang student permits ay hindi po Yan. ID or hindi po licensed. Mm. Therefore, hindi po siya pwedeng gamitan sa mga transactions natin na halimbawa, transfer of vehicle, Opo. o kaya kung ano man po. Kahit sa DFA, they don't accept permits because it's just a permit. Opo. So, what we need to do is convert it to a license after talaga. 31 days. Ayan. Yun po. At ang atin naman pong non-pro, i-convert natin ng pro, Mm-mm. it has to be 1 year pa. 1 year. Ayun. So, malinaw po yun, no? From non-pro to pro ay 1 From year. student, 31 days to non-pro. to non-pro, And then non-pro, to pro, another 1 year. 1 year na po. Wala po tayong diretsong student to pro. Wala pong ganun. Ayan. So, kung meron pong mga ako sa inyo na from student to pro, wala pong ganun. Opo. Ayan, ma'am. No? So, another question po, paano po mag-report ng mga fixer or scammer sa LTO? Okay po. Yung pagre-report po natin, pwede tayong dumiretso sa PNP mismo, sa police Mm. station. And then, kung mas malapit ang LTO, sa LTO po diretso, ina-actionan po. Ina-actionan po. Ina-actionan po ng office. Yan. Ayan. So, yun po, no? Sige. So, next po natin, ma'am. Dito po, last question na po ito. No? Medyo mahaba lang po yung question, pero basahin po natin. Currently, I have a non-pro driver's license with restrictions for motorcycle A and A1. Gusto ko po magpadagdag ng restrictions for four-wheel vehicle. So, paano po ang process? So, pupunta lang po kayo sa LTO office. Opo. And then, mag-a-add code po. Add code. Mag-a-apply po kayo ng additional code and then Mm-mm. magbabayad. Magbabayad for test drive and Mm-mm. then yung code mismo yung code mismo na i-add dun sa license mo ay may bayad. So, hindi na po siya kailangan kumuha pa ng student license or student permit. Hindi na po. Wala na pong ganun. Opo. Kung siya ay student at hindi pa siya na convert into Mm-mm. non-pro, pwede po niyang i-apply para pag i-convert niya into non-pro ay sabay na po. Sabay na. Opo. Ayun. Pero ito pong ating LTO offices ay hindi po lahat may available na codes lahat. Katulad Mm-mm. sa ating LTO Calamba District Office, we don't have code 3. Mm-mm. Yun yung mga drivers ng cargo. Mga malalaki na Opo. po. Mga, Hindi po siya sa lahat. Pero yung mga AA1, meron naman po. motorcycles, automatic and manual, Mm. and then four wheels, automatic and manual, meron po tayo. Ayan. So, Kaya lang, hindi siya pare-pareho sa lahat ng LTO Opo. offices. Mm. Pero So, usually, dito yan sa atin wala. Sa may Kalamba. yung 3. Yung 3 ang wala. Opo. Pero lahat ng LTO meron tayong A, A1, A1, B, yes po, and other Other codes. codes. But yung 3, hindi siya readily available sa lahat. Ayan. So, yun po sa nagtatanong po na viewers natin ay hindi nyo na po kailangan kumuha ulit ng student permit
kung kayo po ay merong registered na po na driver's license na pang motor lang and then gusto nyo po siyang i-convert into a 4-wheel vehicle. Follow-up question lang po, paano daw po kung nagpaturo daw po siya mag-drive, no? Siya po ay ang kanyang license is motorcycle lang or student permit. Okay. And then ang kasama po niya is merong license na pang 4-wheel vehicle. Okay. And then kunyari po nagkaroon sila ng problema or na-apprehend sila po ba ay may violation or mahuhuli po ba sila? Okay. So there are two things, no? Mm-hmm. Ang lagi nating tatandaan na pag tayo ay merong student permits, magagamit lamang natin ito for driving kung tayo ay may kasamang non-pro or professional driver na kasama. Sa sasakyan, sa 4 wheels, may katabi. Sa motor, may kasama. May kasama. Opo. Pag po nagpapaturo or nag-aaral. Opo, nag-aaral mag-drive at may violation sila sa traffic. Kung ano lang po yung violation sa traffic, yun lang po ang ititiket sa kanila. Ayun. Yun po. Pero pag ang isang estudyante na walang student permit, nagpapaturo, masasanction po siya na driving without a valid license. And hindi siya pwedeng mag-apply ng license within a year. Yun. No? So, mabigat. Opo. How about po yung nagturo? Yung may lisensya? Meron din po siyang violation? Wala naman po. Yun. So, swerte. Walang violation yung nagturo. Siyempre, ang ginagawa naman nila, ang ginagamit na lisensya na ipipresent ay yung kasama. Yung kasama, opo. Siya ang masasanction, but masasanction din po yung nagde-drive na wala man lang student permit. Walang license. Tapos, pag ganun po, wala siyang student permit, after a year pa siya pwedeng makakuha ng student permit. Yes, So medyo mabigat guys. Sa ating mga viewers, wag na po natin subukang mag-drive. Although alam natin mag-drive, pero hindi po yan inaalaw ng LTO. Kasi kapag kayo po ay nagkaroon ng problema, na-apprehend po kayo, medyo mabigat po yung magiging sanction. Hindi po kayo makakapag kuha or hindi kayo makakuha ng student permit nyo within a year. And there are also times na yung sasakyan na ginagamit ay kinukuha ni LTO. Yung kino-confiscate po ni LTO yung ano po. Ang tawag natin doon ay na-impound. Na-impound. Yung sasakyan. Opo, because yung may-ari at yung nagda-drive ay walang papel, license. Ang sasakyan ay bagong-bago binili. Halimbawa, nakapangalan sa kanya pero siya ay wala pang driver's license. So, syempre, madami sa atin excited, no? Kasi sa kanya nakapangalan. Yes. Dinadrive yung sasakyan sa labas without driver's license at wala pang papel. So, yun ay impound po talaga. Ayan. No? So, hindi porket nakabili kayo ng bagong sasakyan at nakapangalan po sa inyo, pwede nyo na po yan basta-basta i-drive. Dapat po meron po tayong mga lisensya. Kailangan po rehistrado po yan. May ORCR po yan. Kung hindi, may impound po yung inyong sasakyan. Yes. Ayan ma'am, with that no, ang bilis ng oras, tapos na po tayo. Pero bago po namin kayo pakawalan ay meron po kami ibibigay sa inyo na certificate. Ayan, may pa-certificate si DILG ma'am. Opo, sa lahat po ng aming mga guests ay binibigyan po namin talaga ng certificate. Ayan. Wow. Yan po yung certificate, ma'am. Sign po yan ng aming regional director. Thank you very much po. Marami pong salamat. So, yun. So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat. And yan po yung ating episode 15, no? Para po sa ating hashtag for a better governance podcast. Maraming pong salamat.